Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayong lahat mga kapatid? Welcome back sa Usapang Kanto with One Talk PH. And sa wakas mga kababayan, dumating na po ang pinaka hinihintay nating araw. Ang araw mga kababayan na talagang inaasam-asam natin. No, ang araw mga kapatid na muling babangon ng ating Senado mula sa kahindik-hindik na kalagayan nito sa ilalim ng pamumuno ni Alan Peter Cayetano. Ngayon mga kababayan, June 17, 2026, natuldukan na po mga kapatid ang kahibangan, katarantaduhan, kagaguhan, sorry for the word, pero kagaguhan, kademunyuhan, no, at ano pa ba yung mga pwede na itong i-describe dito kay Cayetano? Di ba, mga kababayan, sa wakas sa araw na ito, natuldukan na po mga kapatid itong mga ginawa ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President, no, ng ating Senado. And lahat ng bagay na yan mga kababayan, naging posible po yan, no, sa matapang na paninindigan ng ating mga senador na kung saan sila po itong kasalukuyang majority block ngayon. Sa kanilang tulong po mga kapatid, sa kanilang walang sawang pakikipaglaban, no, laban dito sa grupo ni Cayetano, nakamit po mga kababayan ng ating Senado ang kalayaan. Ito yung kalayaan mga kapatid na masasabi nating nawala sa loob ng mahigit isang buwan. Tama ba yung numbers ko? Di ako sure pero I think naka-isang buwan naman si Cayetano kahit papano. Sa wakas mga kababayan, naibalik na po sa ating Senado, no, yung nawalang dangal, no, yung nawala sa kanyang tawag nito, tiwala ng taong bayan. 'Di ba? Naibalik na po sa tulong ng ating mga butihing senador, especially sa tulong po mga kababayan, no, ni Senator Win Gatchalian na siyang ating Senate President ngayon. 'Di ba? Kung hindi po dahil sa kanila mga kapatid, no, patuloy po itong kasamaang ginagawa ni Cayetano ngayon sa ating Senado. Sa ilalim po ng leadership ni Cayetano mga kababayan, talagang nasa ground zero, no, ang ating Senado. At masasabi nating sagad sa lupa mga kababayan ang ibinagsak, no, ng ating Senado. Yung kahihiyan, reputasyon, kredibilidad, no, yung imahe ng institusyon ng ating Senado talagang bumagsak. Pati tiwala ng taong bayan nawala mga kapatid dahil po sa ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano. And nitong araw na ito mga kababayan, nagtapos po, no, ang kasamaan ni Alan Peter Cayetano. And of course mga kapatid, eto kahit sabihin nating labag man sa kalooban ko na i-recognize itong dalawang senador na ito, pero kailangan no, dahil kung wala sila mga kapatid, hindi po magiging posible itong nangyari ngayon sa ating Senado na kung saan natapos nga ang kasamaan ni Alan Peter Cayetano. Labag man sa loob, I'll be honest with you guys, no, hindi po talaga maluwag sa kalooban ko na i-recognize itong si Escudero at si Joel Villanueva. Pero thanks to them mga kapatid, no, akala ko kasi wala na talagang natitirang kabutihan sa puso at isipan nitong dalawang senador na ito. Akala ko tuluyan na silang nilamon, no, ng kanilang ng impluwensya ni Cayetano. Akala ko tuluyan na silang nagpadala mga kapatid, no, nitong Duterte senators.
or China tours. No. Pero mga kababayan, kahit papano, sa kabila ng kanilang mga kasong kinakaharap ngayon mga kabatid, pinili pa rin ng dalawang ito na pumanig sa tama at makiisa sa pagbangong muli, no, sa pangalan ng ating Senado. 'Di ba? Kahit papaano mga kababayan, may nagawa din silang kabutihan, no, para sa taong bayan. And hindi natin yan sila pwedeng i-discredit diyan, no? Dahil whether we like it or not, mga kabatid, sila po ang naging daan, no, para masibak si Alan Peter Cayetano, no, para tapusin ang kasamaan ni Cayetano sa na ginagawa niya sa ating Senado. Yun po ang katotohanan diyan, mga kababayan. And Senator Alan Peter Cayetano, Senator, no, baka may kaunting kahihiyan ka pang naiiwan diyan, no, sa pagkatao mo. Please lang, no, lumaban ka po ng patas. 'Di ba? Huwag yung ganito. Alam nyo, ito sa mga, uulitin ko to, sa mga hindi pa nakakarinig at hindi pa nakakapanood ng ating video. Mga kababayan, ang ginawa kasi ni Alan Peter Cayetano, no, sa institusyon ng Senado is below the belt na po. Below the belt na, mga kababayan. Paano ko nasabi yon? Normal lang kasi, mga kabatid, no, sa sistema ng ating Senado na minsan, no, talagang pinapangatawanan ng ating mga senador yung kanilang political colors na kinabibilangan. Nangyayari po talaga yan kasi nasa Pilipinas tayo eh. At ayon nga kay Senador Robin Padilla, may demokrasya tayo eh. Pero mga kabatid, yung ginawa po ni Senator Alan Peter Cayetano, yun po talaga ang hindi na normal. Kasi nga, hinostage niya, mga kababayan, no, ang mismong institusyon ng Senado. At hindi lang yan, mga kabatid. Talagang dinurog ni Alan Peter Cayetano ang ating Senado. Kasi nga mga kababayan, sa normal kasi na sistema ng pamumulitika dyan sa loob ng Senado, usually, especially dito sa case ni Sara Duterte na kung saan ang Senado po ay tatayong impeachment court, no, sa kanyang impeachment. Ang kadalasang ginagawa ng magkatunggaling magkatunggaling grupo dyan sa Senado, mga kabatid, is dinadaan nila, mga kababayan, sa mga technicalities. No, yun po ang kadalasang nangyayari diyan. Or yun po yung pinaka-typical na nangyayari dyan sa Senado, no? Kapag tulad nito may mga impeachment na kinakaharap yung kanilang mataas na leader na kaalyado, dinadaan nila yan sa mga technicalities tulad ng panahon ni Senator Chis Escudero, mga kapatid. No? Kung mapapansin nyo, mga kababayan, no, para maharang nila yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, dinaan nila sa Supreme Court. And ang tawag dyan is technicalities, mga kababayan. No? Naghahanap sila ng mga legal remedies, no, na pwedeng gamitin para maharang yung impeachment. But this time, no, sa panahon po ni Senator Alan Peter Cayetano, ito po ang pinakamadilim, no, at pinakamasamang ginawa ni Cayetano, mga kapatid. Hindi niya dinaan sa typical na proseso, no, na yun nga, gagamitan ng mga technicalities para maharang ang impeachment. Hindi ganon ang ginawa ni Cayetano. Ano ang ginawa ni Cayetano, mga kapatid? Mismong institusyon, no, ng Senado, no, ang kanyang sinira. Mismong institusyon, mismong impeachment court na, mga kababayan, yung kanyang tinibag. Sa pamamagitan ng mga orchestrated, mga kapatid, na mga tawag nito, pangyayari dyan sa Senado, tulad na lang nung nangyaring barilan, mga kababayan, sa pagitan ng USAA
at NBI. Oh. Ganon niya mga kababayan, hinarang ang impeachment. Sinira niya, gustong gawin ni Cayetano kasi mga kabatid, pabagsakin ang Senado nang sa ganon, kapag sirang-sira na bagsak na ang Senado, no, wala nang impeachment trial na mangyayari. Oh. Ganon ang ginawa ni Cayetano. Kaya nasabi kong hindi ito yung normal at typical, no, na pamumulitika diyan sa loob ng Senado. At ang masakla pa doon mga kababayan, no, umabot pa tayo sa punto na ang ating Senado mga kabatid ay pinaligiran na po, no, ng mga tawag nito, ng mga kampon ni Sara Duterte na mga armado. Oh, kumbaga mga kababayan, kulang na lang mga kabatid, no, lusubin ng mga army, no, ng mga tawag nito, ano bang tawag doon? Ng mga goons, no, ni Sara Duterte ang ating Senado at gurgurin yung mga senador na pabor sa kanyang impeachment. Oh, tandaan nyo, na kinumpirma yan mga kabatid ng isang DDS vlogger na meron di umano silang mga kasamahan dyan na nakapaligid na sa Senado. Diba? Meron silang mga kasamahang armado na nakapaligid na dyan sa loob ng Senado. Yan po ang sabi ni pambansang loyal, no? Isang certified na DDS vlogger. At anytime soon, no, halimbawa na lang kay Senator Erwin Tulfo na kung saan mga kabatid minsan po ay nagbitaw ng kanyang hindi magandang pananalita dito kay Cayetano, no? Gaya ng nasabi niyo ni Erwin Tulfo, sinabi po ng kanilang vlogger, no? Sinabi po ng vlogger ni Sara Duterte na baka, no, baka tambangan itong si Senator Erwin Tulfo, no, sa mga lagusan diyan sa Senado. Oh. Yun po mga kababayan, isa po sa patunay na ang Senado mga kabatid ay talagang na-hostage, no, ni Cayetano dahil nga mga kababayan, mga armado, mga DDS, no, pinapaligiran po ang ating Senado. 'Di ba? Nagko-collaborate itong itong statement ni Cayetano, itong ginagawa ni Cayetano at yung sinabi nung isang DDS vlogger. Oh. Kumbaga mga kababayan, makikita talaga natin na hawak sa liig ni Cayetano, no, ang bawat sulok ng ating Senado. Oh. Pero sa kabila ng mga bantang yan mga kabatid, no, na ginawa ni Alan Peter Cayetano kasama na itong mga DDS supporters, no, sa kabila ng mga bagay na yan, nanindigan pa rin, no, at hindi po natakot, no, itong kasalukuyang majority block ng ating Senado. Hindi po sila nagpadaig sa pananakot, no, dito sa mga ginagawang panggigipit sa kanila, no, ng grupo ni Cayetano at ni Sara Duterte. Tuloy na po mga kababayan ang impeachment, no, versus Vice President Sara Duterte. Oh. Pero mga kabatid, hindi ibig sabihin, no, na nanalo itong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Hindi po ibig sabihin na dapat maging kampante na po tayo. Dahil nga mga kababayan, according nga po doon sa vlogger na yon mga kabatid na si pambansang loyal, no, marami sila diyang nakapaligid sa Senado. At anytime soon mga kababayan, no, pwede nilang sugurin ang ating Senado. 'Di ba? 'Yun ang sabi po ni pambansang loyal mga kabatid at kinumpirma din niya, no? Sabi niya doon, kung babalikan natin yung kanyang video, sabi niya, kaya bang gawin ng mga DDS 'yan? Kaya daw mga kabatid. Oh. That time, si Erwin Tulfo pa lang yung kanilang pinagbabantaan, mga kababayan. Pero doon pa lang, nakita na natin. Kasi sabi niya, kaya daw gawin ng mga DDS. And may connection din ito mga kabatid doon sa napapabalita nga na itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan
ay meron daw nakatagong ewan ko ilang armas yun, pero mahigit kwan yun eh. Mahigit 50 ba yun? 100 na mga armas na hindi niya dineclare doon sa kanyang nasabing SALN. Oh. So ngayon, posible talaga mga kabatid, no? Or totoo talaga yung sinasabi nitong isang vlogger na masyadong madaldal, ano? Totoo talaga yung sinasabi niya na armado itong mga DDS. Kasi nga, no, may posibilidad na baka yung mga sinasabing armas nila Sara Duterte, no, na hindi nila dineclare sa kanilang salin, eto na po yung ibinigay nila ngayon, no, sa kanilang mga taga-suporta. Oh, mga kababayan, 'di ba? Kaya hindi tayo dapat maging kampante dito mga kabatid dahil anytime soon, mga kababayan, pwede po nilang sugurin, no, ang ating Senado. Pero ganun pa man mga kabatid, sa wakas, tapos na, no, ang pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Biruin nyo mga kababayan, ha? Sa ilalim ng leadership ni Cayetano, naging kanlungan yung ating Senado mga kababayan ng mga puganting kriminal. Oh, naging tagapagtanggol ang ating Senado mga kabatid, no, ng mga magnanakaw. Oh, naging pugad ng ating Senado mga kababayan, no, ng mga kargador ng pera na ninakaw galing sa kaban ng bayan. Oh, ganon mga kababayan, binalahura ng grupo ni Cayetano ang ating Senado. Ngayon, dapat ba nating ikatuwayan? Hindi mga kabatid. That's why ang taong bayan mismo, no, when we say taong bayan, unanimous, no, walang political colors, 'di ba? Unlike dito sa taong bayan na binabanggit ng mga kampon ni Sara Duterte, na kung saan mga supporters lamang ni Sara Duterte. Itong taong bayan natin sinasabi dito mga kabatid na tumutulig sa kay Cayetano. Ito po yung majority ng mga Pilipino, no, na talagang dismayado sa ginawa ni Cayetano. Di ba mga kababayan? Oh, sa wakas mga kabatid, naibalik po, no, ang Senado sa tamang sa tamang mga senador. 'Di ba? Naibalik po ang Senado sa tamang function nito. Na kung saan tawag doon, magbalangkas ng mga batas, no, magpasa ng mga batas. 'Di ba? Pero inyo, sa ilalim ng leadership ni Cayetano mga kababayan, ang Senado natin wala na. Walang nabalangkas na batas kahit isa. No, puro na lang drama, puro na lang kaguluhan, puro na lang pagbabanta. Oh. Doon pa lang makikita na natin kung ano talaga ang pinaka-interest ni Cayetano. Kaya ako nasabi mga kabatid, no, na ang pinaka-sole purpose talaga ni Cayetano is sirain ang institusyon ng Senado, sirain ang mismong impeachment court dahil mga kababayan, sa ilalim nga ng leadership ni Cayetano mga kabatid, yung normal na function ng Senado nawala. Oh. At puro na lang tensyon, puro na lang panggugulo, puro na lang mga orchestrated na mga drama, no, o mga kung ano-ano mga katarantaduhan diyan yung nangyari sa ating Senado. Oh, kasi yun naman talaga mga kababayan ang pinaka number one na goal ni Cayetano. No, hindi na kasi pwedeng idaan sa technicalities dahil wala nang effect kumbaga. Ay ang ginawa ni Cayetano mga kababayan para maharang ang impeachment, yun na. Tibagin ang mismong impeachment court. Ibagsak ang reputasyon ng ating Senado. Sa wakas mga kabatid, tapos na po yung mga araw na yun. No? At kung sakali mang magkaroon ng palitan uli ng leadership dyan sa Senado, hopefully, hindi na maulit, no, yung nangyari sa ilalim ng leadership ni Alan Peter Cayetano. Sana lang po, Senator Alan, matauhan ka, no? Tandaan mo
na yung pagiging pro Duterte mo ay panandalian lamang yan. May katapusan yan, Senator Alan. Pag dumating sa punto na kung saan wala nang kakayanan yung mga Duterte na yan na tumakbo pa sa kahit anong posisyon sa gobyerno, lahat ng mga effort mo ngayon ay mababaliwala din yan. 'Di ba? Kaya sana lang, Senator Alan, magtino-tino ka naman. Bigyan mo naman ng kaunting kahihiyan, ang iyong sarili. Hindi yan hindi yan tagig, na pwede mong kontrolin, ang Senado. 'Di ba? Ang Senado ay isang institusyon na itinayo para sa taong bayan. Hindi lang para sa iilang mga politiko. 'Di ba? Sana man lang, wag mong itulad sa Taguig. Kung sa Taguig po ay hawak nyo sa liig yung mga tao doon, wag mong ibahin mo ang Senado. Dahil hindi mo pwedeng hawakan sa liig yan. Kung sa Taguig, hari kayo. Reyna at hari kayo doon. Well, sa Senado, hindi mo pwedeng gawin yan. Di ba? Kaya kung ako lang sa'yo, Senator Alan, please lang sir, magbago ka na po. Okay lang naman kung patuloy mong susuportahan si Sara Duterte, pero never do that again. Na kung saan hinostage mo ang ating Senado. Hindi mo pwedeng gawin yan. Wag mo nang subukang gawin uli yan, Senator Cayetano. 'Di ba? Dahil talagang hindi ka magtatagumpay kahit ano pang gawin mo. Anyway guys, hanggang dito na lang tong ating video. Gusto ko lang talagang pasalamatan yung ating mga butihing mga senador, na patuloy sa kanilang naging consistent sa kanilang ipinaglalaban, at ngayon nga nangyari na. At ito na yung prize, mga kapatid, sa kanilang patuloy na pakikipaglaban noon sa tawag dito sa grupo ni Alan Peter Cayetano. Mabuhay po ang ating bansang Pilipinas, mga kapatid. Mabuhay po ang ating Senado. Adios.